Pag-usapan natin ngayon, si Mayor Alice Guo. Sino nga ba talaga si Mayor Alice Guo? Sino daw po si Alice Guo? Taga Barangay Virgen de los Remedios. Ang nanay ko po ay Filipina. Ang tatay ko po ay isang Chinese. Hindi ko na po masyado maalala po, Your Honor. Ang nanay niya ay Filipina, ang tatay niya ay Chinese. Filipino nga ba siya? Ayon sa saligang batas. Pagkakakilanlan ng mayor ng Bamban Tarlac, pinagdududahan. Bakit? Alamin, pinagdududahan ngayon ng pagkakakilanlan ng mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Guo. At ito'y kasunod sa investigasyon tungkol sa kanyang pagkakasangkot sa sinalakay na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa lalawigan. Bakit nga ba siya iniuugnay sa naturang iligal na aktibidad? Tara, alamin natin yan. Matatandaan noong February 2023, sinalakay ng operatives ng Criminal Investigation and Detection Group Central Luzon ang Hongsheng Gaming Technology Inc., isang fraudulent cryptocurrency investment operation. Nitong March 2024 naman, pinangunahan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang pag-raid sa Zunyuan Technology Inc., isa sa pinakamalaking POGO compounds sa lalawigan na matatagpuan lamang sa likod ng Bamban Municipal Hall. Nadawit si Mayor Guo rito dahil naging incorporator at owner siya ng 50% shares ng Baofu Corporation, ang kumpanya na nagpaupa sa compound ng mga sinalakay na POGO. Ngunit ayon sa alkalde, ibinenta na niya ang kanyang parte bago pumasok sa politika. Dahil dito kinwestiyon ni Senator Risa Hontiveros kung posible nga bang isang Chinese national si Mayor Guo na naging instrumento sa pagpasok ng malalaking POGO firm sa bansa. Nang tanungin sa Senate hearing ang alkalde ukol sa kanyang basic information, ito ang kanyang mga naging sagot. Saan po yung bahay ninyo nung ipinanganak kayo? Your Honor, hindi ko na po alam. So, saang homeschool provider naka-connect yung teacher ninyo? Your Honor, hindi ko na po maalala po yung pangalan. Okay, medyo nalalabuan ako ng konti sa ganyan. Ngayon, Mayor, napag-alaman din po namin na delayed yung inyong registration of birth. Ilang taon na po kayo nung na-register yung inyong birth? Your Honor, hindi ko pa lang po siya masyado maalala po ngayon. Okay lang, check ko po. Oo, please inform us during the hearing. Ang opinion mo sa isyong kinasasangkutan ng mayor ng Bamban? Kung ang nanay mo ay Filipina, ang tatay mo ay Chinese, pwede kang mamili, pwede kang Filipino, pwede kang Chinese. Sa kay Mayor Alice Guo, pinili niya maging Filipino. Kaya po siya ay totoong Filipino. Legal po yan at wala pong halong kahit anong question. Ngayon, kung si Alice Guo ay kinongratulate ng Chinese newspaper na halal siya bilang mayor, question ba yun? Ibig ba sabihin nun Chinese ka na dahil kinongratulate ka sa isang Chinese newspaper? Of course not. Anyone can congratulate anybody, diba? Pwede akong i-congratulate ng Russian newspaper. Pwede akong i-congratulate ng kahit anong nationality. Pero hindi yun nagsasabi at ibig sabihin, ako ay kaparehas na ng nationality ng newspaper na nag-congratulate sa akin. Diba? Eto naman, late registration ang kanyang PSA birth certificate. Question, kapag ba ikaw ay late registered ang birth certificate, hindi ka na ba Filipino? Ang dami-daming may mga problema na walang birth certificate kaya late na sila na-register. Noon bang nag-register ka ng birth mo kasi late na, kinwestiyon ka ba ng PSA? Yes! Pinaprovide ka ng mga documents. Pinag-provide ka ng lahat ng mga kailangang dokumento para ma-register ka na late na ibig sabihin hindi ka nagawa-gawa. Ngayon, si Alice Guo, nung tinanggap ng local civil registry papunta sa PSA ang kanyang mga documents at na-register siya, ibig sabihin, that is already a valid late registration. May magko-question ba kung ikaw ay Chinese o Filipino? Filipino siya eh. So, sa dami nating mga kababayan na nagpa-late register, dumaan kayo sa proseso. Sakto naman at regular naman ang proseso ng gobyerno, ng local civil registry, ng PSA. May nagtanong ba sa inyo later na, uy, Filipino ka ba? Kasi late registered ka na? Wala, hindi ba? So ngayon, bakit ka questionin ang regularity ng PSA ng local civil registry? Sila naman yan ang gumawa, di ba? Ibig sabihin, may irregularity sa kanilang ginawang procedure?
Oh, that is very questionable now. Ngayon lang sila mag-imbestiga kasi merong namulitika at nagtatanong tungkol sa nationality and citizenship ni Alice Guo. Si Mayor ay hindi daw nakapag-aral ng elementarya kasi nga tutorial lang siya. Nasa bahay lang siya. Bakit siya tutorial? Nagtatrabaho siya sa farm eh. Nag-aalaga siya ng baboy. Marami silang mga ginagawa sa farm. Kaya, para sa kanila, impractical, hindi practical na pupunta ka pa sa eskwelahan, uubusin mo yung 8 oras mo para mag-aral. Maraming gumagawa sa probinsya niyan. Itong mga nagtatanong ba, taga-probinsya ba yan? Alam ba nila ang buhay ng probinsya? Pwede nga yung sasabihin nila, ay di na kami mag-aral. Pwede na kami sa bahay. Ang importante, marunong magsulat, marunong magbasa, marunong magbilang. Tapos, kailangan ba nila ng diploma? Hindi. Bakit? Di naman sila magtatrabaho, di naman sila mag-apply sa kumpanya. May sarili na silang farm. Nabubuhay na sila dun. Self-sustenance yun. Or pwede rin sasabihin nating, negosyo na nila yun. Magne-negosyo sila. Marunong sila magbilang, magsulat. Di ba? Ano ba bang kailangan nila? Wala na. Kaya, ang homeschool na tinutukoy ni Mayor Alice Guo, homeschool kasi sa bahay, pero hindi homeschool na may homeschool provider. Magkaiba yun, iba sa syudad, iba sa probinsya. Sa probinsya, pag sinabing homeschool, may tutorial ka lang. Marunong ka na magsulat, marunong ka na magbilang, tapos marunong ka magbasa, tapos kailangan ba ng diploma? Hindi. Kasi hindi naman na kailangan pumunta sa high school. Ang importante, may level of development, yung kanilang natutunan. Umaangat kahit papano, may level. Kaya isang tao lang, pwedeng isang tao, isang guro lang ang magtuturo sa kanila. Pwedeng isa lang, ang importante, may natutunan sila. Kasi para sa kanila, hindi na kailangan marunong ka arithmetic, algebra, trigonometry, geometry. Hindi nila kailangan yun. They just want the basic. Basic lang. Para matutong magbasa, matutong magsulat, magbilang, at kung meron pang additional na mga kaalaman, pwede nilang idagdag. Yan yung paunti-unti, pero hindi nila kailangan ng diploma. Magkaiba ang homeschool sa syudad, magkaiba ang homeschool sa probinsya, tinatawag lang na homeschool kasi sa bahay. Pero sa layman's term, tutorial lang yun. Yan yung nangyayari kay Mayor. So bakit na tinatanong ngayon, accredited ba yan sa CHED, sa DepEd? Hindi naman ganun eh. Wala ngang grade na kailangan. Walang diploma na kailangan. It's just pure teaching, pure gaining of knowledge. Walang kailangang papel. Ay, diba? Oo, karapatan ng mga bata. Karapatan nating mga Pilipinong mag-aral. Dahil ayon sa saligang batas, karapatan ng bawat bata na mag-aral. Pero ang tanong, kailangan ba natin ng diploma? May mga magulang na hindi na nila piniling magkaroon ng diploma ang kanilang mga anak. Lalo na sa sitwasyon ni Mayor Guo kasi nandun na sila sa farm, araw-araw nagtatrabaho sila doon. Ang inaaral kasi usually ng mga Filipino-Chinese ay pagnenegosyo. Kasi ang nasa isip nila, paano nila i-sustain ang buhay nilang pagnenegosyo para kumita in the future. Kaya ang pinipili nila, basta marunong ka sa basic at marunong ka magnegosyo, enough na sa kanila yan, 'di ba? Hindi kailangan na meron silang diploma at yun ang nangyayari. Ngayon, porke ba hindi mo maibigay yung homeschool provider mo? Siyempre, wala naman talagang homeschool provider eh. Tutorial nga. 'Di ba? Sa probinsya kasi uso yan, lalo na sa mga lugar na liblib at hindi gaanong malapit ang eskwelahan. Ganyan ang nangyari kay Mayor. Ang kanyang lugar ay exclusive kasi nga nasa farm sila malaki, 'di ba? Tumutulong sila doon, tinuturuan sila paano magnegosyo, paano nila mapalago ang kanilang negosyo, 'di ba? Pero hindi to requirement eh. Para naman kasi sa mayor, ano ba ang requirement para maging mayor? Kaya hindi naman kailangan yung diploma eh, 'di ba? Ngayon, pag hindi ka ba nakakaalala kung saan ka pinanganak, hindi ka na Filipino? Siyempre, pinanganak ka pa nga lang paano malaman saan ka pinanganak? Meron ding tatanungin kita ngayon, saan ka ba pinanganak? Magbabase ka lang ngayon sa record mo. Paano kung hindi mo maalala dun sa record mo?